Ibig sabihin, ikaw lalaki, may asawa ka, nakipagtalik ka sa babae na hindi mo asawa, hindi iyan concubinage. Pag ikaw babae, may asawa ka, nakipagtalik ka sa lalaki na hindi mo asawa, crime yun, adultery. Ano naman po ang mga, ano naman ang kaso kapag lalaki naman ang nangaliwa? Iba naman yun. Okay? Don't forget sa babae, adultery. Ang word adultery, the essence of the crime is carnal knowledge. Or in layman's term, the essence of the crime is sexual intercourse. Pakikipagtalik sa lalaki na hindi mo naman asawa. Yun ang adultery. Ang concubinage, hindi makikipagtalik ang crime. Kasi, ibig sabihin, ikaw lalaki, may asawa ka, nakipagtalik ka sa babae na hindi mo asawa, hindi iyan concubinage. Pag ikaw babae, may asawa ka, nakipagtalik ka sa lalaki na hindi mo asawa, crime yun, adultery. Pero, pag lalaki ka, nakipagtalik ka sa babae na hindi mo asawa, hindi yun krimen. Hindi yun krimen na concubinage. Kasi ang concubinage, tatlong circumstances ang concubinage. Ano yun? Number one, keeping a mistress in a conjugal dwelling. Ibig sabihin, dinala mo ang kabit mo sa bahay din yung mag-asawa. Dinala mo. Keeping a mistress in a conjugal dwelling. Second, you had sexual intercourse in a scandalous manner. Ibig sabihin, nagsasama kayo bilang mag-asawa, alam ng buong bayan na yan, na may asawa ka, lalaki ka, may asawa ka, nagbahay ka, or nagsasama kayo bilang mag-asawa ng ibang babae. Or third, you cohabit with her in another place. Ibig sabihin, for example, may katulong ka. Hindi mo naman yun, wala naman kayong sexual relationship ng katulong na yun. Doon sa labas. Pinasok ang katulong. Habang ang katulong na sa bahay na, kasi katulong may relasyon kayo. Can you be liable of concubinage? Hindi. Bakit? Sabi ng batas, kailangan dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyo mag-asawa. Ibig sabihin, may relasyon na kayo habang yung babae na yan nasa labas ng bahay pa. Pero, kung pinasok mo ang babae na wala pa kayong relasyon, nagka-relasyon kayo or nagbuo yung relationship ninyo habang nasa bahay na, doon ang concubinage. Ibig sabihin, pag dinala mo ang kabit mo sa bahay mong asawa, ibig sabihin, kabit mo na siya while nasa labas pa lang siya ng bahay. Pero pag dinala mo ang isang babaeng maganda, ginawa mong katulong, tapos nagligawan kayo doon, is it concubinage? Hindi. Kasi in the first place, hindi mo naman siya dinala. Nandun kayo nagligawan sa loob. So hindi crimen yan. Kasi word ang ginamit ng batas, dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Ibig sabihin, iba ang adultery. Ang adultery, ang focus ng krimen, pakikipagtalik sa babaeng may asawa sa ibang lalaki na hindi naman niya asawa. In concubinage, ang pakikipagtalik sa babae na hindi mo asawa, hindi yan concubinage. Maging concubinage lang yan pag binahay mo ang kabit mo, or pangalawa, dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Very critic yung word na dinala. Bakit very complicated yung word na dinala? Bakit? Kasi kung naging girlfriend mo siya sa labas ng bahay, tapos dinala mo, concubinage. Pero kung hindi ba siya girlfriend, dinala mo sa bahay ninyo, and nabuo lang yung relationship ninyo doon sa bahay na, ibig sabihin, hindi mo dinala kasi nandun na sa loob habang naging girlfriend mo siya. Iba yun. Meron tayong natanggap na isang mensahe mula kay Flor Biliran. Good morning, Kuya Mark. Bakit po may pagkakaibang adultery sa concubinage? Hindi po ba pwede kasuhan ang either party sa either na mga kaso? Maraming salamat sa explanation. Pagkakaiba, bakit mas stricto ang adultery sa concubinage? Bakit mas stricto pag adulterous wife kesa unfaithful husband? Bakit nga ba mas mabigat ang kaso pag ang babae ang nangaliwa? Bakit? Bakit ang batas natin, sa 1930 na batas, mas stricto ang adulterous wife or kesa unfaithful husband? Bakit? Number one, based on nature. Sino ba ang mabuntis? Ang babae. Pag nabuntis ang babae, there is a risk na mag-introduce si babae ng alien heir to the family. Kasi, sabi ng civil code, pag mag-asawa ang babae at si lalaki, pag nabuntis si babae, there's a presumption na yung bata na dinadala ni babae, anak yun ng kanyang asawa. Presumption. Kahit hindi naman yung lalaki ang nakabuntis sa kanya kasi may iba pala siyang nakabuntis. So, kasi nabuntis si babae,
there's a presumption na anak yun ng kanyang asawa kahit hindi. So it will introduce an alien heir to the family. Pag may alien heir doon, dala-dala mo, kala mo anak mo, hindi pala anak mo. Ay, oo. So ibig sabihin, pag mana ang pag-uusapan, kahit di mo anak, kasama pala sa mana, itong unfair naman sa lalaki. Kasama sa mana ng mga ari-arian mo, dahil hindi mo pala anak yun, anak pala yun sa ibang lalaki. So it means it will create or it will introduce an alien heir to the family. That's why mas stricto ang pangangaliwa or yung adulterous wife kaysa unfaithful husband. Stricto kasi mere sexual intercourse sa babaeng may asawa sa ibang lalaki, krimen na. Pakikipagtalik lang, wala kang ginagawa, nakipagtalik ka lang, krimen na. But pag lalaki, mere sexual intercourse is not a crime. Hindi yun krimen. It's not concubinage. Maging krimen lang yan kung binahay mo ang kabit mo, nagsasama kayo bilang mag-asawa, or dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Grabe naman. Grabe, no? Parang, Akala ko nung una one-sided yung ganong Ay, hindi. law na... May philosophy, may prinsipyo, may sagot. Bakit ganon? Yes. Of course, yung mga feminist na mga grupo lalaw. Hindi, unfair! Unfair daw kasi pag ang lalaki ng aliwa, lusot. Pag ang babae ng aliwa, hindi, kulong. Tapos ang concubinist, hindi, yung concubine pala, ano ba yung concubine? Ang tawag doon sa kabit ni lalaki, concubine. Alam mo ba, pag ma-convict si lalaki ng concubinist, yung kanyang kabit, hindi ba kukulong? Concubine, hindi ba kukulong? Destierro lang ang penalty. Pero sa destierro, palayasin lang siya sa lugar ni lalaki. Hindi ba kukulong? Pero si paramour, yung kabit ni babae, makukulong. Ha? Okay. Ang kabit ni lalaki, hindi makukulong. Destierro lang ang penalty. Ibig sabihin, palayasin lang sa lugar ni lalaki. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. So that's why yung mga feminist group, fight! Women's right daw. Kailangan daw equal. Kasi kung may nangangaliwa, kung may mga lalaki nangangaliwa ngayon, may mga babae din mangangaliwa ngayon. So kailangan equal rights. Ha? Kasi mas marami daw nangangaliwang lalaki. Ano? Ganun ba yan? Oo, masabi ko nila eh. Yes, tama naman yan. May mga ganun. Because of this law, maybe ni-review nito batas na to, that's why may batas na. Yes. Ito yung tinatawag na Republic Act 9262. Alam mo ba, in adultery and concubinage, one requirement is there must, yung babae sa lalaki must be married, mag-asawa. In 9262, hindi kailangan mag-asawa. As long as they have romantic and sexual relationship. Yun ang ibig sabihin nun, for example, babae sa lalaki, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Tapos si lalaki, may number 2 pa na girlfriend. May number 3 pa na girlfriend. Itong yung first girlfriend, pwede magdemanda sa lalaki ng psychological abuse, emotional abuse, kasi sinaktan ni lalaki yung damdamin ng isang babae. yun, ganun pala. Kasi ang babae daw, dapat mamahalin. Pero ang sakit ko dyan, dapat mamahalin daw, hindi daw sinasaktan.